Hi class, ang topic natin ngayon is asymptote of rational function. So pag sinabing asymptote, yan yung line na yung graph natin gets closer and closer pero hindi sila nagto-touch hanggang infinity. So objectives to determine the asymptotes of rational functions. So meron tayong tatlong asymptote. Yung una, vertical asymptote. Yung pangalawa, horizontal asymptote. And yung pangatlo, oblique or slant asymptote. So after natin kunin yung mga asymptote, i-graph na rin natin para makita nyo yung itsura nila. So in finding asymptote on vertical asymptote, they are the restriction on the x values of a reduced rational function. So bago nyo kunin yung vertical asymptote, kailangan nyo munang i-reduce yung rational function. Ibig sabihin, kung factorable, kailangan nyo munang i-simplify. Then yung vertical asymptote, sila yung restriction. Ibig sabihin, yung graph natin, ano lang siya, hindi siya pwedeng dumikit doon kasi nga, restriction siya, hindi siya pwede. Restricted value, parang ganun. So to find the restriction, equate the denominator to 0 and solve for x. Restriction siya kasi hindi pwedeng maging 0 yung denominator natin kasi magiging undefined siya. Kasi any number divided by 0 is undefined. So ito yung vertical asymptote. So pag nag-drawing tayo ng Cartesian plane, ang vertical asymptote, ang itsura niyan, siyempre, vertical line. Then yung graph natin will get closer and closer sa line na yan pero do not touch. So next kind of asymptote is horizontal asymptote. So, yung horizontal asymptote naman, kung meron tayo numerator over denominator ng polynomial function, then itong first term is yung highest degree or siya yung leading coefficient, yung a sub n, siya yung numerical coefficient ng highest degree, and yung b sub m, siya yung numerical coefficient ng highest degree naman sa denominator, then ito yung mga criteria. First, pag yung exponent, ito, yung n tsaka m, ito yung blue, yung n, tsaka yung m, siya yung exponent sa numerator, yung m, exponent sa denominator. So, pag yung n, yung exponent ng numerator is less than the exponent sa denominator, then the graph of the function has the line y equals 0 as the horizontal asymptote. So, pag mas mababa yung exponent ng numerator kaysa sa exponent ng denominator, therefore, natin or pinaka horizontal asymptote natin is y equals 0. So, kunyari, ito yung Cartesian plane natin. So, magiging ganito yan. Nandito yung horizontal asymptote. Yan, nasa y equals 0. Next, if yung n naman, yung exponent ng numerator is equal sa exponent ng denominator, then the graph of f has the line y equals a sub n over b sub n as a horizontal asymptote. Ibig sabihin, pag yung exponent ng numerator, yung highest exponent ng numerator, over sa denominator, then yung denominator para sa ng exponent, tapos, ang gagawin nyo lang doon para makuha yung horizontal asymptote, i-divide nyo lang yung numerical coefficient nila. O, yun na yun. So, mamaya, magbigay example mamaya para mag-gets nyo. Then, yung pangatlo, pag yung exponent ng numerator is greater than the exponent ng denominator, then the graph has no horizontal asymptote. So, pag mas mataas yung exponent ng numerator kaysa exponent ng denominator, wala siyang horizontal asymptote. Kasi meron siyang, yun next. So, erase ko na to. Kung wala siyang horizontal asymptote, meron siyang ganito, oblique or slant asymptote. So, yung oblique or slant asymptote occurs when the numerator of the function has a degree that is 1 higher than the degree of the denominator. Ibig sabihin, yung kanina ngayon last, yung criteria, yung exponent ng numerator is greater than the exponent ng denominator. Yan. So, paano kinukuha yun? Divide the numerator by the denominator by using either long division or synthetic division. So, gagamitin ko dito synthetic division para sa bilis. So, ano yung magiging oblique? So, yung oblique or slant asymptote is the quotient with the remainder ignored. Ibig sabihin, ang kukunin nyo lang yung quotient, tapos ang gagawin sa quotient, set yung quotient sa y. So, ano ba yung tsura ng oblique or slant? So, kung ito yung Cartesian plane natin, ang slant natin, siyempre magiging y function yan. Pwede siya linear, yung makuha yung makuha yung quotient. Pag linear, ganyan. Pag nakuha yung quotient is quadratic, so pwedeng maging ganito yung ano niya, pinaka-graph niya. Pwede maging ganyan din. So, possible na mangyari na bounded siya by that curve. So, mag-example tayo, erase ko muna. Yan. Okay, example number 1. So, find all asymptote of the graph f of x equals 1 over x plus 1. So, hanapin muna natin. First, isimplify muna natin yung given natin. So, yung given natin hindi na masisimplify. So, hanapin na natin si vertical asymptote. So, si vertical asymptote is yung restriction
So, gagawin lang dyan, copy the denominator, equate the denominator to 0, then solve for x. So, transpose positive 1 to the other side, so magiging x equals negative 1. Siya rin yung restriction or hindi pwedeng maging value na x kasi nga magiging undefined. Horizontal asymptote, so kailangan yung i-compare yung mga exponent. Since walang variable, so ganito yung teknika, pag walang variable sa numerator, ibig sabihin, automatic, y equals 0 yan. So pag rational function, walang variable yung numerator, may variable yung denominator, automatic y equals 0 yung horizontal asymptote. Yan. So sir, paano ba itsura niyan? Nga pala, kung meron siyang horizontal asymptote, ibig sabihin yung oblique asymptote none. Yan. Sabihin wala siyang oblique asymptote. Ibig sabihin, kung meron siyang horizontal, walang oblique. Kung walang horizontal, may oblique. Parang ganun. Okay, so, tingnan natin ang itsura ng graph niyan. Sa graphing nga pala, pwede kayong gumamit ng GeoGebra. So, ilalagay ko yung link sa description para pwede nyo i-download sa laptop or sa computer nyo. Pwede rin kayo gumamit ng Desmos. Yan. Pwede nyo rin itong i-download sa phone, sa iOS or Android. Meron to. Pwede nyo siyang gamitin offline. So, maganda yung graphing tool para sa graphing ng kahit anong equation. So, burahin ko na. Control, Alt, Tab. Open natin yung GeoGebra. So, ito yung GeoGebra. Ito yung example number 1. So, bilugan ko lang. Graphing na to, graphing. Ito yung example number 1, di ba? So, example number 1, ang vertical asymptote, di ba? X equals 1. So, click ko to. Yan. Yung line na yan, yung red line na yan yung vertical asymptote yan. Then, since walang variable sa numerator, then ang horizontal asymptote yan is y equals 0. Ito yan yung blue. Yan. Ibig sabihin, yung graph natin is asymptotic dyan sa line na yan. So, sir, paano natin i-graph yan? Para malaman nyo kung saan yung graph, kasi ang possible na graph yan, pwede siyang dito, tapos siyempre mirror image lagi yung rational. So, kung meron dito, yung kabila yung partner niya. Or pwede rin dito, tapos yung partner niya dito. So, alin dyan sa dalawa? Itong kulay pink or yung kulay blue? So, erase ko muna to. Yan. So, para malaman natin kung saan, hanapin nyo yung intercept. So, nasa last vlog ko yun, panoorin nyo muna. So, hanapin ko na lang si y-intercept. Yan. So, si y-intercept, x is 0. So, kung etong si x 0, so magiging 1 divided by negative 1, negative 1. Ibig sabihin, yung graph natin magta-touch sa y-axis sa negative 1. So, ito yung negative 1 ng y-axis. Ibig sabihin, nandito yan, di ba? Ibig sabihin, yung graph natin nandito at saka nandito. So, kung para malaman nyo yung complete number of sets sa graph, gawa kayo ng table of values. Pero syempre, dahil may graphing tool, pwedeng hindi na. So, close ko na to. Sabihin, ang graph natin nandito, tatama sa negative 1. Tingnan natin kung tatama sa negative 1 yung graph natin. So, click ko to. Yan. So, yung kitang-kita, di ba? Ayun. Yung graph natin, tumama sa negative 1. Sir, parang didikit na siya sa red line, sa vertical asymptote. Hindi siya didikit. Gets closer and closer lang siya, pero hindi sila didikit. Pag sinum mo yan, mayroon pa space. Kaya sa dulong-dulong, pag sinum mo yan, may space. Hindi siya didikit. So, ano na siya? Asymptote lang siya doon. So, ito yung graph ng first number natin. So, erase ko na para hindi mag-overlap yung mga graph. So, Control, Alt, Tab. Piliin natin ulit yung PowerPoint. Ayan. So, example number 2. Example number 2, find all asymptotes of the graph f of x equals 4x over 2x plus 1. So, hanapin muna natin yung vertical asymptote. So, yung vertical asymptote, copy the denominator, equate the denominator to 0, then solve for x. So, transpose to the other side kasi isolate yung variable. So, 2x equals positive 1 magiging negative 1. Divide both sides by 2. So, x equals negative 1 half. So, negative 1 half yung vertical asymptote. Sabihin, yung graph natin will approach that line. Tapos, ito rin yung restriction. Kasi bawal siya maging value na denominator ng x kasi yung denominator natin magiging 0 which is undefined. Horizontal asymptote. So, tingnan nyo muna yung variable. So, pareha sila ng variable, x, tsaka x, diba? Ibig sabihin, parehas din sila ng exponent, diba? Kasi 1, 1. Kung pareha sila ng exponent at pareha sila ng variable, ang gagawin nyo lang dyan, i-divide nyo lang yung numerator sa denominator. So, 4 divided by 2. So, magiging y equals 2. Ito na yung horizontal asymptote. Dahil may horizontal asymptote siya, therefore, wala siyang oblique asymptote. So, erase ko muna yan.
Tapos, mag-graph tayo ulit. Control, Alt, Tab. So, punta tayo sa GeoGebra. So, ito na yung GeoGebra. So, ito yung example number 2 natin. Ito. Yan. So, yung natin, yung pinaka-vertical asymptote natin is negative 1/2 or negative 0.5. So, yan yung red. And ang horizontal asymptote natin is y equals 2. Yan yung blue. So, paano nyo malalaman kung saan part dyan, banda, yung graph natin? So, hanapin nyo yung y-intercept na lang para madali. So, y-intercept, set x to 0. So, 4 times 0 is 0. 2 times 0 is 0. So, magiging 0 plus 1, 1. So, magiging 0 over 1. 0 divided by 1 is 0. Sabihin yung graph natin dadaan sa 0 ng y. Sabihin dito yan banda. So, kung dyan yung graph natin, then yung isa, yung partner niya sa kabila. Yan. So, to check, click natin yung pinaka-equation natin para mag-plot na siya. Yan. So, ayan. Dumaan siya sa y-axis sa 0. Tapos yung x-intercept niyan, di ba, 4x equals 0. 0 rin, di ba? So, yung x-intercept din niya is 0. So, ito na yung graph natin na number 2. So, erase ko muna para hindi mag-overlap. Tapos, dun tayo sa example number 3. Control Alt Tab. Example number 3. So, example number 3. So, find the asymptote ulit ng given natin function f of x equals x squared over x minus 1. So, ito yung problema ng estudyante. Sir, pwede ba namin i-cancel yung x squared tsaka x? Hindi pwede. Kasi ang kinakancel is factor, hindi terms ha. Ang kinakancel factor. So, erase ko muna yan. Hindi na siya masisimplify. So, hanapin ko muna si vertical asymptote or yung restriction. Copy ko yung denominator. Equate to 0. Then, solve for x. So, transpose ko yung negative 1 to the other side. So, x equals 1. So, ito na yung vertical asymptote or siya yung hindi pwede maging value ng x kasi magiging 0 denominator, magiging undefined. Horizontal asymptote. So, since mas mataas yung exponent ng numerator kaysa sa exponent ng denominator, therefore, wala siyang horizontal asymptote. Kung wala siyang horizontal asymptote, therefore, meron siyang oblique asymptote. So, sir, paano ba yun? So, pwede kayong mag-long division, pwede kayong mag-synthetic. Synthetic na lang para sa bilis. So, gagawa kayo ng ganyan, di ba? Yung may L, tapos may line. So, ano nilagay dito sa may line na to, sa may L? Ilalagay dyan yung answer ng, yung pwedeng maging value ng x sa denominator. So, x minus 1 equals 0. Diba ito yun? So, 1 yun. So, diba, x minus 1 equals 0, then solve for x. Then, dito sa ano naman, dito sa may bar naman, sa tapat, para di kayo malito, ilagay nyo ganito. Diba, x squared to. So, lagay dito, x squared, tapos, decreasing power of x, so x, sunod constant. Para hindi lang kayo malito. So, numerical coefficient ng x squared is 1. Wala siyang x yung numerator. Walang constant yung numerator. Yan. So, first step, bring down yung first number ito. Tapos, 1 times 1, 1. Then plus. 0 plus 1, 1. 1 times 1 is 1. Then plus. 0 plus 1 is 1. Tapos, x squared divided by x is x, di ba? So, ito yung numerical coefficient ng x. So, magiging 1x siya or x. After ng x, ito naman yung constant. So, constant, positive yan. So, plus 1. Yung pinakahuli, remainder yan. So, ito na ngayon yung gagamitin natin para sa oblique asymptote. Lalagyan nyo lang siya ng y. So, y equals x plus 1. Then, graph natin. So, punta tayo sa GeoGebra. Control Alt Tab. GeoGebra. Ito na yan. So, ito yung example natin na number 3. Ayan. So, ang horizontal asymptote, ang vertical asymptote niyan is x equals 1. So, ito yan. Tapos, wala siyang horizontal asymptote, pero meron siyang oblique. Ito yan, yung y equals x plus 1. Yan yan, nakaslant. Yan. So, sir, alin part dyan? So, para malaman ko alin part dyan, ano ulit kayo? Y-intercept. So, y-intercept, set x to 0. So, 0, 0. So, 0 minus 1, yung denominator, di ba negative 1 yan? So, 0 divided by negative 1 is 0. Kung gusto nyo kunin si x-intercept, pwede rin naman. So, x-intercept, si y0, di ba? So, 0 to. Ito, wala yan, di ba? So, x squared equals 0. So, yung y-intercept, 0. Ay, yung x-intercept, 0 rin. Sabihin yung group natin is mag-intersect sa axis sa 0, 0. Yan. 0 ng y, 0 ng x. Ibig sabihin yung group natin nandito, siyempre yung partner niya nandito sa kabila. Yan. So, para ma-check kung tama yung group natin, siyempre, tsaka mas maayos, click natin to, yung h. Yan. So, ito yung group natin. Yan. Nag-intersect siya sa 0 ng x-axis tsaka 0 ng y-axis. Yan. So, asymptotic siya sa line na yan. Yan. Wait lang, parang masyado yung limit. Yan. Yan. Ganyan yung tsura ng graph natin. So,
Urayin ko na para hindi mag-overlap. Doon tayo sa last example. So, Control, Alt, Tab. Last example is number 4. Yan, number 4. Yung number 4, mukhang ma-factor. Ma-factor talaga yan. So, factor natin. Bago nyo kunin si vertical asymptote, kailangan nyo muna i-factor. So, f of x equals. Anong factor ng 20 pag inad negative 9? So, ang factor ng 20 is 4 kaka 5. Meron akong vlog about factoring trinomial na meron rule of sign para hindi kayo mahirapan. Panoorin nyo yun. Ganda yan. Ito, anong factor ng 4 pag inad negative 5? So, negative 4 and negative 1. Yan. Then, dahil naka-factored form yan, pwede yung i-cancel yung magkamuka. X minus 4, X minus 4. So, yung simplified form, yung reduced form is X minus 5 over X minus 1. So, pwede natin kunin si vertical asymptote. Copy niyo yung denominator, X minus 1, equate to 0. Then, solve for X. So, transpose on the other side. So, X equals 1. Ito na yung vertical asymptote. Horizontal asymptote, since pares naman sila ng variable, no, X saka X, i-divide nyo yung numerical. So, 1 divided by 1 is 1. Kaya, ito kinagito dito, di ba? X saka X, di ba? Divide nyo lang. So, 1 yan. So, nagiging Y equals 1. Kung meron siyang horizontal, therefore, wala siyang oblique asymptote. Yan. Yan. So, tingnan natin yung graph. Erase ko na to. Yan. So, graph. Control, Alt, Tab. Yan. So, GeoGebra. So, meron siyang vertical asymptote na x equals 1. Meron siyang horizontal asymptote na y equals 1. Yan. Tapos, ito yung graph natin. So, click ko na yan para makita nyo. Yan. So, ito yung graph natin. Mag-intersect sa y-axis sa 5. Paano nangyari yun? Kunin natin yung y-intercept. So, set x to 0. So, 0 to. 9 times 0, 0 yan. So, 20 divided by 4 is 5. Kaya yan, no? Nag-intersect siya sa 5 sa y-axis. Yan. Yan. So, ito na yung pinaka-graph ng given natin na equation sa number 4. Yan. Tapos, bago tayo sa PowerPoint, alas na pala yan. O, kung may tanong, i-comment nyo na lang, tapos pa-subscribe. Mag-aral na maigi. Salamat.